Romans chapter 12:11, sa English, never let the fire in your heart go out. Keep it alive, serve the Lord. Pero mas masarap sa wika natin, magpakasipag kayo at huwag maging tamad. Buong puso kayong maglingkod sa Panginoon. Pikit natin sandali ang ating mga mata, mang banal na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ni Jesus muli. Ipinagpapasalamat namin ang pagkakataong ito. Hayaan mo kong maging bukas ang aming puso at isipan na maging karapat-dapat paglagyan ng iyong mga aral salita. At hayaan mo ang ganap naming maunawaan, dagdagan ng kaalaman ng revelasyon ng mga salitang aming mapapakinggan. Ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Pwede po kayo makaupo na. Puntahan po natin ang inyong tema. Sabi ko kanina kay Brother Ed, lalim naman masyado ng inyong tema. Kaya pinipilit natin pababawin ngayon. Magpakasipag kayo at huwag maging tamad. Buong puso kayong maglingkod sa Panginoon. Bago natin bigyan ng pansin itong ating tema, balikan po natin ang John chapter 2. Na kung saan si Jesus sa templo, kumuha ng panghagupit, itinumba yung mga tindahan doon, itinabo yung mga nagtitinda, yung mga asno, baka, pinakawalan, yung mga namamalit ng pera, pinagtataob. Masyadong matapang si Jesus ng mga panahon na yun. Pero pagiging matapang ni Jesus ng panahon na yun ay tinatawag na divine anger. Meron siyang banal na pagkagalit sapagkat yung templo, ang tawag niya ay bahay ng kanyang ama. Ang Diyos ay nagpatayo ng templo sapagkat ang sabi niya, ang kanyang presensya ay bababa at mananahan doon. Dumating ang panahon, yung templo, dalanginan, bahay ng Diyos, binababaan ng kanyang spirito, ng kanyang presensya, nasa laula. Bakit? Naghalo-halo. Nandoon yung mga sasamba, magpupuri, maglilingkod. Kaya lang, doon sa lugar na yon, marami nagtitinda, nagpapalit ng pera, sari-sari. So, halo-halo na. Kaya lang ginawa ng Panginoon, kumuha ng panghagupit. At sabi ng Biblia, sabi ng John chapter 2 verse 17, habang nasasakyan yun ng kanyang mga alagad, naalala ng kanyang mga alagad ang sinasabi sa kasulatan, ang malasakit ko sa iyong bahay ang tutupok sa akin. Nag-aapoy ang pagmamalasakit ng Panginoon sa bahay ng kanyang ama. Ang tanong ngayon ay ito, nag-aapoy pa rin ba ang ating buhay paglilingkod sa Panginoon? O habang tumatagal, tumatabang ng tumatabang? Dati, sinasabi natin, sana Miyerkules na ulit nung tayo bago-bago pa. Katagalan ng panahon, ano lang sinasabi natin? Miyerkules na naman. Nagbago. Dati, sabit na sabit tayong dumating yung araw na tayo ay maglilingkod sapagkat kakatagpuin natin ang ating Panginoon. Pero dumating ang panahon, Miyerkules na naman. Parang nagsasawa. Yun ang panganay kong anak nung siya'y maliit pa, dahil kaming mag-asawa, kaming pamilya involved sa gawain. Pag-uwi na kami, galing Ambel, ang sister wife ko, nagbubukas pa ng radyo, papakinggan yung replay. Sabi ng anak kong panganay nung maliit pa siya, wala na ba tayong kasawa-sawa? Nanggaling na tayo sa gawain. Pag-uwi sa bahay, gawain pa rin yung papakinggan. Bata pa naman siya doon. So dumarating ang panahon, parang nauumay na tayo. Sabi mo sa katabi mo, kami ay walang umay.
Paano malalaman ng isang tao na walang umay? Tingnan ang braso. Yan ang palatandaan na walang umay. Bakit? Nagiging mataba, nagiging malusog. Yan. Palatandaan na walang umay. So, simulan natin sa pasimulang pagtatanong. Bakit nga ba maraming tumatabang sa paglilingkod? Kasi ito po yung ating pinakatema. Uumpisahan ko muna sa tanong. Bakit marami sa atin ang tumatabang sa paglilingkod? Nilista ko isa-isa kagabi. Una ay yung tinatawag na problem. Totoo na kapag ang isang tao ay nagkakaproblema, minsan naaapektuhan yung kanyang buhay paglilingkod. Minsan ito na yung nagiging dahilan kaya hindi siya nakakadalo, nakaka-attend sa mga gawain. Siyempre sa loob ng problema, nandito yung pagsubok, nandito na yung nawawalan ka na ng lakas, nawawalan ka na ng pag-asa. Minsan kasama na rin dito yung mga pagsubok mo sa loob ng tahanan sapagkat mismong mga kasambahay mo hindi naniniwala na ikaw ay nagpapabago sa Panginoon. Taas ang kamay na naririto na walang problema. Talaga naman ang bata, walang problema eh. Dahil kakain, tutulog, bahala si nanay, si tatay sa kanyang pangailangan. Totoo yun. Minsan, habang tayo tumatagal sa paglilingkod, dahil sa dami nating pinagdalaan ng pagsubok at problema sa buhay, parang gusto na nating umayaw. Sabihin mo sa iyong katabi, walang ayawan to. Sana ang unang dahilan, bakit tayo tumatabang, nananabang? Problema. Hindi ko na masyadong i-elaborate kasi apat ito eh. Pangalawa, na dahilan kung bakit tayo tumatabang, alam nyo kung ano? Problem with co-workers. Problema sa kasamahang manggagawa. So ako'y sa Davao, 3 beses na po ako na-assign doon. Yung ikatlong assign ko, may hinanap ako mag-asawa. Sabi ko sa kanila, buhay pa ba ang mag-asawang ito? Nanay, tatay ang tawag ko. Sabi nila, buhay pa. Isang buwan na ako halos dito, hindi ko siya nakikita. Nagdayusisa na tayo, hindi ko siya nakita. Doon sa kanilang gawain, hindi ko na sila nakikita. Sabi ko, samahan ko nga ako sa kanila. Sinamahan naman ako. Pagdating namin sa kanila, sabi ko, Nay, isang buwan na ako nahigit dito sa Davao. Hinahanap ko kayo. Hindi ko kayo makita. Malapit na naman ang dayusisan. Attend kayo sa dayusisan. Alam nyo, kasabi-sabi ba naman sa akin, anak, mag-attend lang kami sa dayusisan kapag hindi na namin nakikita yung mga mukha ng mga workers. Minsan totoo na ang nakakapagpatabang sa atin, mga kasamahan natin sa gawain. Sabihin mo sa katabi mo, walang ganyan dito sa tala. Wala rin ganyan sa Amparo. Diba? Minsan talaga, ang pinanggagalingan ng ating panghihina, ng ating pananabang, ng ating buhay paglilingkod, mga kasamahan natin. Sa bagay, sabi na, sino pa ba ang gagamitin ng Diyos para sukatin yung buhay paglilingkod mo? Yung bang mga taong nasa malalayo o yung mga taong nasa malalapit? Yung mga taong na rin nasa malalapit. Pero, hindi dapat maging dahilan na ang iyong kasamahan sa gawain, sa paglilingkod, ang siyang magpahinto at magpatigil ng paglilingkod mo sa Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo, laban pa. Bakit? Hindi naman workers ang ipinupunta natin sa gawain eh. Ang pinupuntahan natin at ang kabait natin dito ay Diyos, si Yahweh El Shaddai. Sapagkat siya ang magpo-provide, ang tutugon, ang magbibigay solusyon sa lahat ng ating mga suliranin. Tapikin ang balikat, sabihin mo sa kanya, laban pa. Kakailan natin yung pangalawa. Pangatlo, yung tinatawag na laziness. Ano yun? Laziness, katamaran.
Meron daw isang anak ang nagsabi sa kanyang nanay, "Ma, hindi mo na ako papasok ngayon, tinatamad ako." Sabi nung nanay niya, "Hindi ka pwedeng tamarin sapagkat hindi ka na estudyante, teacher ka na ngayon, naghihintay ang mga estudyante mo doon sa eskwelahan pinapasukan." Minsan yung katamaran natin nung kabataan, dala-dala pa rin natin hanggang nung nagkakaedad tayo. Ang mga anak ng Diyos, hindi dapat tinatabad. Minsan kasi, totoo din, na dumarating yung panahon na parang nakakatamad na. Dito po ba sa inyong chapter, o dito sa inyong gawain, may mga tinatamad na ba? Para walang pumikil. Ibig sabihin, walang tinatamad. Ibig sabihin, ang nalarito ay masisipag. Paano kaya kung ang Diyos ang tamarin? Nasagutin ang ating mga panalangin dahil tinatamad din tayong siya ay katagpuin, siya ay puntahan, siya ay paglingkuran. Paano kaya kung ang Diyos naman ang tamarin pakinggan tayo? Sino ang lugi? Di tayo. Panghuli, mga kapatid, na mga dahilan kung bakit tayo nananabang, sabi ng ating nabasang statistic, mas marami daw ang naglalaylo, ang mga tumitigil, ang nawawala sa paglilingkod, hindi dahil may sakit, may pagsubok, problema, kahirapan. Ang karamihan daw na nawawala sa paglilingkod ay yung mga taong pinagpala na sa buhay. Yung sumagana. Totoo, kapag tayo'y pinapasagana minsan ng Diyos, dahil sa ating kasaganahan, nakakaligtaan natin na ang nagpala sa atin ang Diyos, kaya't nakakalimutan na natin maglingkod. Na ako na-assign ng Camarines Norte, 2 beses na ako na-assign dyan. Noong unang assign ko, inaakyat namin yung mga bundok, yung mga sulok-sulok diyan sa Paracale, sa Panganiban, diyan sa Labo, na bandang sakupan ng Camarines Norte. Talagang inaakyat namin yun. Nung ako yung unang na-assign doon, ang daming sumasamang mga sister. Nag-outreach kami, wala pang NPG, hindi pa NPG ang tawag doon, outreach talaga eh. Nagbabahay-bahay. Dumating ang panahon, pagkalipas ng ilang taon, na-assign muli ako doon. Yung ibang mga sister, nagkaroon na ng tindahan, nagkaroon na ng alagang baboy, nagkaroon ng alagang manok, kasi ang mga anak pinagpala, nakapag-abroad. Meron tayong isang sister doon na malapit yung bahay sa opisina. Nung araw na akong unang na-assign, kahit saan kami magpunta, sama ng sama. Kapag kami lalabas na ng hapon, nung pangalawang assign ko, sinisilip namin, "Sister Mary, halika na, mag-outreach na to." Kasabi-sabi ba naman, "Brad, pasensya ka na. Walang magbabantay ng tindahan ko." Duruin mo, dahil doon sa kanyang tindahan, yun na ang nagiging kasangkapan at gamit niya pang alibay para hindi siya makapaglingkod sa Panginoon. Minsan, ang ginagamit natin ng mga dahilan at alibay kasi walang magbabantay sa baboy na alaga ko, walang magbabantay sa manok na inaalagaan ko. Minsan, ang ginagamit natin alibay, wala kasing magbabantay sa apo ko. Wala kasing magbabantay sa bahay namin. Hindi ba dapat yung mga pagpapalang tinatamasa natin, tinatanggap natin sa buhay, hindi ba yan ang dapat na nagtutulak sa atin para lalo tayong maglingkod at magpatuloy sa Panginoon? Hindi ba dapat yan yung gatong at apoy? Dahil tayo pinagpapala, dapat patuloy tayong magpagamit sa Panginoon. Pero ang Diyos, kapag nakita na yung init at alab ng paglilingkod mo ay hindi naaapektuhan kahit marami kang pagsubok problema na pinagdaraanan, ang Diyos kikilos at gagalaw para ikaw ay iligtas at tumulong. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, huwag kang abangan.